from our innermost being, Lord. Alam mo, lahat ng tungkol sa amin, kahit hindi namin ito banggitin sa'yo. And even when we pray, Panginoon, kahit meron kami mga hindi nasasambit na mga salita, nasasambit na mga desire, Lord God, alam mo yun. Dahil ikaw, ang aming good Father. You are our Maker. And you are wonderful, Lord God. Ngayong umaga, as we continue to worship you through listening to your word, Lord God, and as we celebrate Father's Day, makita namin ikaw bilang aming Diyos Ama, na mula pa noong una ay mindful sa amin, na mula pa noong una ay mabuti at tapat sa amin, at kailanman ay hindi magawa. Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pasasalamat, for you are our good and beautiful God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Maaari po tayo makaupo at tawagin ko po si Kuya Len para sa message kayo naman. Ito. Yun na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day sa lahat po ng tatay, ama, daddy, papa, no? Si Tito Bong ay Tito Bong Itay, no? Itay ang tawag kay Tito Bong. So iba't iba yung tawag natin sa ating mga tatay. At kasama sa panambahan natin yung pagpaparangal, no? Sa kanila ngayong umaga. Kaya po yung mensahe may kinalaman din sa katulad ng inawit natin, ang ating Diyos bilang Ama, no? At makikita natin yung mga katotohanan, no, na isa-celebrate natin ngayong umaga mula sa Genesis 1:26 hanggang 28. Genesis 1:26-28. Kaya kung meron kayong mga Biblia, pwede niyo pong buksan doon sa bahagi na yon ng inyong mga Bible, no? Meron akong memory, isang araw, andito pa kami nakatira noon, si tatay ay nagpapastor pa sa Lord of Life. Bigla ko nakita si nanay na ang umingiti, no? Kasi nakita niya si tatay sa kanilang kwarto, tsaka si Hana parehong tulog. Pero kahit mag-ibang kwarto, magkaibang kama yung hinihigaan nila, pareho sila ng posisyon. Pareho silang nakadapa, tapos nakaganon. So, sabi ko kay nanay, ba't ka tumatawang umingiti? Sabi niya, tingnan mo yung dalawa. You know? Bahagi sa kagalakan ng isang magulang o ng isang ama o tatay, yung pagkakatulad ng anak kanya, no? At marami sa iba't ibang bagay. Kaya madalas natin sabihin, madalas magbiruan ang nanay at tatay, kanino ba manay ang anak mo? Di ba? Mana sa akin. Mana sa akin ang talino. Mana sa akin ang kagwapuhan, kagandahan, no? Mana sa akin ang mga talento, no? Kayo po, ano po yung namana o ano yung pagkakatulad nyo sa inyong mga tatay o mga ama? O marahil marami tayong masasabi, no? At bahagi yun ng kung paano tayo nilikha. In fact, hindi yun bagong konsepto. Kung babalik tayo sa Genesis, kung panahon pa lang ni Adan, yung unang ama at
unang pamilya, makikita natin na ginamit na yung salita na yun. Ang sabi sa Genesis 5:3, when Adam had lived 130 years, he had a son. At hindi natapos yung talata doon, sabi niya, in his own likeness, in his own image. And he named him Seth. So ito yung pangatlong anak ni Adan at ni Eva pagkatapos ni Cain at Abel, no? A son in his own likeness, in his own image. Very interesting po yung pinanggalingan ng salita na image. Sa Bible, sa Old Testament, no, sa Hebrew, yung salita na ito, ang ibig sabihin niya ay selem. O yung literal na salita na ginamit ay selem. No? Ang literal na ibig sabihin, something na kinarve out, inukit. Kaya yung inukit, may pagkakahalintulad, pagkakawangis doon sa kanyang modelo o pattern. No? At yun yung gustong sabihin nung talata na yun sa Genesis. So si Adam or si Seth ay may pagkakahalintulad sa kanyang ama na si Adam. Pero interesting po yung talata na ating babasahin, pag-aaralan, dahil hindi lang ginamit yung salita na image sa earthly na father at sa kanyang anak. Ginamit din ito sa lumikha sa atin ng Diyos at sinabi na meron tayong pagkakatulad, pagkakawangis sa Kanya. Marami po ba tayong tumayo? Nabasahin po natin itong tatlong talata na ito at mula sa tatlong talata na ito, kukunin natin ang mga katotohanan. Tatlong katotohanan. So, ang sabi po sa Genesis 1:26-28, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Manalangin po tayo ng panandalian. Ama, salamat po dahil ngayong umaga bahagi ng pagsamba namin ay alalahanin ang kabutihan mo sa buhay ng aming mga ama. Pero salamat sa katotohanan na dahil kay Kristo, Ikaw ay Ama rin namin. Kaya tulungan mo kami na ituon ang aming isip, ang aming puso, na i-honor ka, i-celebrate ang pagiging tatay mo sa amin sa pamamagitan po ng pakikinig sa iyong salita. Gawin mo pong sariwa itong familiar na passage na ito sa amin. At tulungan mo kaming sumunod sa kung ano man ang i-reveal ng Banal na Espiritu sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So pinagamatan ko po yung sermon ngayong umaga, like Father, like Son. At ano yung makikita natin mula sa Genesis 1:26-28, no? Mula sa ating Ama sa Langit na siyang lumikha sa atin. Meron tatlong katotohanan na gusto ko lang pong bigyan ng diin ngayong umaga at makikita natin yon sa binasa nating talata. No? Sabi sa Genesis 1:26, let us make man in our image, in our likeness. Sa 27, male and female, He created them. At pangatlo, ang sabi ng Diyos sa kanila, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Ano ba ang pagkakahalintulad, no, natin sa ating Ama sa langit na lumikha ng lahat? Katulad ng Ama natin sa lupa, no, nagagalak din siya, nabibigyan siya ng karangalan kapag meron tayong pagkakatulad sa Kanya. At meron mula sa mga talata na ito, katulad ng ating Ama sa langit, una, we are made for relationship. Pangalawa, we are made for
fellowship. Pangatlo, we are made for stewardship. So, tatlong bagay na makikita natin mula sa talata at titingnan natin to isa-isa. Una, we are made for relationship. So, ang sabi, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. No? Yung relationship na tinutukoy dito ay hindi relationship natin sa isa't isa, relationship natin sa kanya nilikha, kundi relationship natin sa Kanya. No? Relationship muna natin sa Diyos. At maraming patunay, no? Mula sa text, mula sa scripture, na bibigyan din yung katotohanan na ito. Una, ang sabi ng Diyos, let us make man in our image. Walang ibang nilalang, walang ibang nilikha na sinabi ng Diyos na kawangis na o katulad niya. Tayo lang ng mga tao. Hindi niya sinabi yun sa ibon, sa mga isda, sa mga hayop, halaman. Tanging tao lang ang sinabi na katulad ng Diyos at kawangis niya. Sabi sa chapter 2, verse 7, no? Another narration o pagkikwento kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. Ang sabi, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Napansinin niyo mga kapatid, hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Walang ibang nilikha na ginawa ng Diyos yun. Makita natin na very hands-on ang Diyos sa paglikha sa atin sa pamagitan ng talata na ito. Sa paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa tao, ibang-iba rin, no? Kaya makita natin yung relationship. Sa chapter 3, no, ganito dinescribe nung sumulat ng Genesis yung relationship at intimacy na meron na ang Diyos sa tao, no? Kahit nasa konteksto nung pagkakalaglag nila sa kasalanan. Ang sabi sa Genesis 3, pagdating ng hapon, nangyari na yung kinain na nila yung pinagbabawal na prutas. Narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Pero ang sabi, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Walang ibang kinakausap ang Diyos, no, sa kanyang buong nilikha ng katulad ng ganito, kundi tao lang. At ganito dinescribe yung kanilang relationship, no? May mga panahon na maririnig ng tao naglalakad, no, sa hardin kung saan niya nilagay ang lalaki, at nakakausap niya na parang tao. At yun yung picture na meron bago pa pumasok yung kasalanan. Pwede natin siya makausap. Kaya makikita natin si Abraham, si Moses, no? Dalawang character sa Old Testament na tinuring na parang kaibigan ng Diyos. Si Enoch, nasabing lumakad kasama ang Diyos. Ganun yung picture ng relationship na meron ng tao sa Diyos. At kasama to sa napakabuti na kanyang ginawa. Sabi niya sa dulo, 1:31, God saw all that He had made and it was very good. Kasama itong relationship na ito, kasama itong purpose, no? Dahilan kung bakit niya tayo nilikha sa napakabuti niyang nilikha at ginawa. Lalabas tayo ng kaunti sa Genesis, makikita din natin sa Ecclesiastes na tao lang ang binigyan ng Diyos ng kapasidad, no? At kamalayan, awareness, na sambahin siya. Ang sabi sa Ecclesiastes, God has put eternity into man's heart. No? Eternal tayo na being katulad niya, at kasama yon sa pagkakatulad natin sa Kanya. Kaya nga ang sabi, nilikha tayo para bigyan siya ng karangalan. At walang ibang nilikha na gumagawa ng tulad ng ginagawa natin. Umaawit, kumakanta, sumasayaw, no? Nagsusulat para sambahin
sambahin ang Diyos. So like Father, like Son. Katulad ng Diyos na lumikha sa atin, Diyos na Ama natin, we were made for relationship. Pero alam natin nangyari, no, mga kapatid. 3 chapters lang, pumasok ang kasalanan sa eksena at sinira yung relationship na yun. Anong nangyari doon sa pagkakahalintulad na yun? No? Nabago ba yung image na yun? No? Kung merong isang implication, application, itong katotohanan na meron tayong special relationship sa lumikha sa atin, pinagtibay yun sa Genesis 9, sa panahon na ni Noah. At hindi nawala yung relationship na yun dahil pinagtibay ng Diyos sa covenant niya kay Noah na mahalaga pa rin ang buhay ng tao. Ang sabi sa NIV, whoever sheds human blood, by humans shall their blood be shed. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Kung may isang application no, na dapat tayong i-highlight mula sa relationship na meron tayo sa Diyos, ayun yung halaga ng buhay ng tao. Mahalaga ang buhay ng tao kasi nilikha tayo, no, nakawangis ng Diyos. Kaya ganito siya kaseryoso. Ang katapat ng buhay ay buhay. No? Ito yung batas na binigay niya kay Noah. At magandang ibalik ito, no, sa ating conversation sa loob ng simbahan. Lalo na sa nangyayari sa kaugnay, no, sa nangyayari sa ating paligid. Yung halaga na ito ng buhay ng tao ang pinagmumulan ng ating mga karapatan. Kaya dapat pinaglalaban natin hindi lang ang ating karapatan, kundi ang karapatan ng ibang nilikha ng Diyos. Bakit? Dahil sa Kanya, mahalaga ang buhay. Mahalaga ang buhay dahil nilikha niya tayo, nakawangis niya. Ang sabi po ni Thomas Paine, no, isang Christian writer, author, the origin of human rights is creation. Human beings have never acquired them, nor has any government or other authority conferred them. Mahalaga ang buhay ng tao, hindi dahil sinabi ito sa batas natin o sinulat sa ating constitution. Mahalaga ang buhay ng tao, mahalaga ang ating mga karapatan, dahil ang tuntungan nito, no, ang pundasyon nito, ay yung halaga na binigay ng lumikha sa atin. Nabanggit ko kanina, sinira ito ng kasalanan, sinira yung relationship na yun. Pero binalik yun ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. At kung disciple talaga tayo, no? Disciple tayo ng Panginoon Diyos, dapat kung anong mahalaga sa Kanya, ay mahalaga din sa atin. Ulitin ko po yun. Kung disciple tayo ni Kristo, kung anong mahalaga sa Diyos, ay dapat mahalaga din sa atin. Mahalaga sa Kanya ang buhay ng tao. Kaya mahalaga sa Kanya ang karapatan ng bawat tao. At ganun siyang ama, ganun siyang tatay sa atin. Yung supposed preacher po natin ngayong umaga ay isang pastor, pero ang kaiba sa kanyang ministry, wala siyang physical na iglesia, no, na pinagpapastoran. Ang simbahan niya ay sa kalsada, no, sa streets. No, ang pangalan niya ay si Pastor Timno. Nakilala ko siya nung pandemic. Ang ministry niya ay para sa mga street dwellers. No? Yung mga nakatira sa lansangan. At kung may pagkakataon kayo, may makikita nyo siya madalas nasa CP Garcia sila, minsan nasa University Avenue sa UP, at doon nila tinitipon yung mga street dwellers. At ito yung kanilang mission, no, nung kanilang ministry, new life with dignity and faith for street dwellers in society. Isa sa nilagay ng Diyos kay Tim na burden ay ibalik yung halaga at dignidad na wala sa mga taong lansangan. So ito po yung mga tao na pinagtabuyan ng pamilya nila. Yung iba dito, mga galing probinsya, nakipagsapalaran dito sa Metro Manila, pero hindi nakakuha ng trabaho. At dahil kailangan nilang mag-survive,
nakatira sila sa lansangan. New life with dignity and faith for street dwellers and society. Kaya bukod po sa mabuting balita na binabahagi nila Tim, kasama ng kanilang programa ay intention, ay tulungan na magkaroon ng hanap buhay itong mga tao na to. So nagtuturo sila ng livelihood, meron silang center na nirerentahan sa Philcoa, at currently dishwashing liquid yung livelihood na kanilang tinuturo dito sa mga street dwellers. Mahalaga kay Tim yung buhay ng mga tao na to dahil alam niya mahalaga ito sa kanyang Diyos Ama sa langit. Pangalawang pagkakahawig na meron tayo sa ating Diyos Ama ay we are made for fellowship. Ang sabi sa talata, male and female, He created them, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Be fruitful and increase in number. Mahalagang bigyan ng diin na parehong lalaki at babae ay nilikha na kawangis ng Diyos. Hindi lalaki lang, hindi babae lang. At malaking implication nun, mga kapatid. No? Kung pag-iisipan natin yung relevance nun sa ating kasalukuyang injustices na hinaharap, malaking-malaki. Ang sabi niya sa chapter 2, pagkatapos niyang likain ang lalaki mula sa lupa, no? Habang natutulog si Adan, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki o yung rib at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. No, may ilang mga Bible scholar nagsasabi, hindi kinuha ang babae mula sa ulo ng lalaki para pagharian niya o i-dominate na yung lalaki. Hindi rin siya kinuha sa buto ng mga paa ng lalaki para tapak-tapakan ng mga lalaki. Kinuha siya bilang equal. Kinuha siya sa tagiliran. Chapter 2, verse 18. Diyos ang nagsabi pagkatapos niyang i-proclaim, no, na lahat ng ginawa niya ay napakabuti. Ang sabi niya sa verse 18, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. So sa English, it is not good for man to be alone, no, mag-isa. A helper, an ally, o kasama niya. Yung salita po na helper, o yung kasama na tutulong, ang salitang ito ay ezer sa Hebrew. Anong ibig sabihin nito ay ally or kakampi. At ito ay relationship na meron tayo sa isa't isa, hindi lang ng mag-asawa, kundi relationship na meron tayo sa isa't isa bilang kakampi. At maraming beses na ginamit yung salita na yon para tukuyin ang relationship na meron ng Diyos sa kanyang bayan sa Israel. No, tinawag ang Diyos na helper or ezer ng Israel, kakampi or ally. Ang sinasabi ng talata na ito na hindi tayo nilikha para mag-isa. Nilikha niya tayo para maging part ng isang community. So God created us to be in a community just like Him. No? Katulad niya, alam natin ang Diyos ay iisa, pero nag-i-exist sa tatlong persona. Isa sa mystery ng ating pananampalataya. Pero ang Diyos ay Father, Son, Spirit. Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kaya nung sinabi sa Bible na God is love, no? Sabi sa Bible, tama, sa 1 John, God is love. Hindi niya inimbento yung love. Hindi naging totoo yung love nung lumikha siya ng tao para ibigin. Yung love o yung pag-ibig ay siya mismo bago pa niya likhain ang lahat. Nararanasan niya yun. Kasi iniibig ng Ama ang anak, ng anak ang Ama, iniibig ng Banal na Espiritu ang Ama at anak. So siya ay isang community. Kaya pwede tayong magtiwala sa Kanya na alam niya yung Kanyang sinasabi. At totoo na siya ang pag-ibig
no? Dahil nag-exist siya sa isang community. So, isa sa mahalagang application ng pagiging community or nilikha sa pagiging bahagi ng fellowship ay ang pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Pantay ang lalaki at babae sa mata ng Diyos. Alam natin na yun yung sinira ng kasalanan. Ang sabi po sa chapter 3, verse 16, nung pinataw na ng Diyos yung parusa sa lalaki, sa babae, ang sabi niya sa babae, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. So magiging masakit, no, yung panganganak. Pero hindi natapos doon. Ang sabi niya, your desire will be for your husband and he will rule over you. Your desire will be for your husband and he will rule over you. No? Isang pagpapaliwanag ng mga scholar, dito nagsimula, magkaroon ng power struggle ang lalaki at babae. At mula sa kasaysayan na to, pareho nilang sinusubukan, no, kahit ang babae, na i-subdue ang mga lalaki o mag-rule over, at ganoon din ang mga lalaki. Pero hindi yun yung design ng Diyos, dahil nilikha niya na ang lalaki at babae na maging equal. We were made for relationship with Him. We were made for fellowship. Ang panghuli po, we are made for stewardship. Stewardship, pangangalaga. Ang sabi sa last verse sa 28, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Ano ibig sabihin, mga kakapatid? Na we were made for stewardship. Unang ibig sabihin, men and women are created to be vice regents or kinatawan, representative. Yung salita na Selem kanina, ang isang ibig sabihin noon, nung panahon na sinulat ang Genesis, yung mga hari, nung panahon nila, ay maglalagay ng mga estatwa sa iba't ibang parte ng mundo na kung saan ay kinasasakupan nila. So para sabihin na ako ang nagmamay-ari nitong lugar na ito, nitong teritoryo na ito, maglalagay ako ng Selem doon, na aking statue. At yung statue, yung magiging representative ng hari. Sinasabi ng statue na ang haring ito, ang may-ari nitong lugar na ito. At yun yung essence, no? Isang ibig sabihin nung ginamit. Tayo, mga lalaki at babae na nilikha ng Diyos, ay vice regents o kinatawan ng Diyos. Para saan? No? Anong purpose? Anong function? Paulit-ulit na sinabi, upang mamahala. So sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating Selem. Bakit? Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. So kaya nilikha sila ng Diyos sa laki at babae ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi niyo at mamahala. Mamahala sa buong mundo at pamahalaan nyo ang lahat ng hayop. Anong ibig sabihin ng Diyos, no, sa pamamahala? Magkakaroon tayo ng picture nito sa chapter 2. Dahil niligay ng Diyos si Adan sa kanyang hardin. Ang sabi doon, pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. O hindi lang para kumain, no? Hindi para abusuhin, kundi para mag-alaga nito. Isa pa, na magpapakita ng pag-aalaga, si Adan ang unang naging taxonomist.
Siya yung una nagbigay ng pangalan sa iba't ibang species ng hayop, ng halaman, ng mga puno, no? Kaya sabi doon, pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Ganong uri ng relationship meron ng tao sa nilikha ng Diyos. Ngayon po, nagugulat tayo dahil binago yun ang kasalanan. O sinira ng kasalanan yung relationship na meron tayo sa creation. Kaya maya't maya, may makikita tayo na video. No, namamangha tayo. Pero yun yung original design ng Diyos. Hindi ko alam kung kilala nyo siya, pero ang pangalan niya si Kevin Richardson. No? Hindi siya yung Backstreet Boys, pero isa po siyang conservationist, no? Isa sa kanyang advocacy ay pangalagaan ng species ng mga leon sa Africa. So meron siyang conservation at ang advocacy niya ay i-champion yung kapangalan ng mga leon. At tinaguruan siyang lion whisperer. No, i-search niyo lang po sa YouTube, marami kayong makita na video niya kasi part yun ng kanyang promotion para mag-raise ng fund. Pero makikita niyo siya na hinahawakan, pinipet yung mga lion na kasama niya. Hindi lang lion, pati mga hyena. No? Mga mababangis na hayop na hindi natin susubukan na hawakan. Pero makita natin si Kevin, no? Si Kevin Richardson, hawak-hawak, natutulog, yumayakap doon sa mga leon na ito. At bahagi yon ng relationship na meron tayo. Kasama yon sa pamamahala, sa pagiging selem natin, pagiging kawangis ng Diyos na binigay sa atin. Kaya, huwag kayong magtaka mga kapatid kung universal yung reaction, no? Pag meron tayo nakikita na hayop na inaabuso, no, anong reaction natin? Siguro hindi lahat ng tao, pero karamihan ng tao magagalit, tama? Makakita ka ng aso na inaabuso ng kanyang amo, no? Pusa. Kahit anong buhay na nilang, kasi inherent sa atin yung pangangalaga, katungkulan, at yung imahe ng Diyos na nasa atin. Ang sabi po ni Vinod Ramachandra, no, isang human rights advocate, isang Christian na human rights advocate, all human beings are called to represent God's kingship through the whole range of human life on earth. And God's rule is not the rule of a despot, but the loving nurture of a caring parent. Hindi siya isang tyrant, hindi siya diktador, no, na magpa-power trip. O dahil sa kanyang kapangyarihan, aabusihin niya yung kanyang nilikha. Isa siyang mapag-arugang magulang na aalagaan, in-nurture yung kanyang nilikha. At yun yung inaasahan niya sa atin. Madalas nating marinig na kailangan pa natin ng mas marami pang pastor, mas marami pang evangelist, mas marami pang missionaries. O totoo po yun, no? Kailangan natin dahil mahalaga yung mabuting balita na ipangaral sa ibang tao. Pero kailangan din natin ng mga human rights advocate. Kailangan natin ng conservationist. Kailangan natin ng mga magcha-champion ng pangangalaga sa ating kapaligiran, no, na naaabuso dahil sa resulta ng kasalanan at dahil sa greed. So ipanalangin din natin yun, no? Kailangan natin ibalik yun at bigyan din sa ating iglesia. Like Father, like Son. We are made for relationship. Relationship sa Diyos. Walang ibang nilikha na katulad natin. Nilikha tayo para makipag-ugnayan sa Diyos. At isang biyaya, privilege na meron tayo na tawagin ang Diyos na lumikha ng lahat bilang Ama sa pamamagitan ni Kristo. We are made for fellowship. No? Sinira ng kasalanan yung konsepto ng community, no? Kaya napaka-individualistic ng ating society. Ang madalas nating marinig, sige, kung ano yung pangarap mo, i-pursue mo yung pangarap mo, no? Kung anong gusto mo maging paglaki mo, gawin mo. Nakalimutan natin na hindi yun hiwalay sa ating responsibility
sa ating kaugnayan sa iba. At pangatlo, we are made for stewardship. Binigay ng Diyos sa atin bilang kawangis niya yung pamamahala, pangangalaga ng lahat ng kanyang nilikha. Alam ko, malungkot po, no? Malungkot na sitwasyon dahil nararanasan natin ngayon yung epekto ng kasalanan. Sinira ng kasalanan lahat ng uri ng relationship na ito, no? Dahil dahil sa kasalanan, nagrebelde tayo sa Diyos. Dahil sa kasalanan, hindi lang natin inaway, kundi nagalit tayo sa kapwa natin, kapwa-tao. Kaya ang sabi ni Cain sa Diyos, nung hinahanap sa kanya si Abel, "Am I my brother's keeper?" Am I my brother's keeper? Dapat ko bang pakialaman? O dapat ba alam ko kung nasaan yung aking kapatid? At pangatlo, sinira ng kasalanan yung relationship natin sa creation. Kaya kaliwat kanan ng pang-aabuso, yung nakikita natin sa ating paligid. Dito po ako magtatapos at iko-connect ko lang ito sa ating theme for the year. Bakit tayo dapat maging alagad ni Jesus at dapat natin gawing alagad ang lahat ng mga bansa? Maraming talata, pero dito ako magtatapos sa Colossians 3:10. Dahil hindi tapos ang Diyos sa kanyang misyon na panumbalikin yung mga relationship na ito, relationship na nagre-reflect ng kanyang image, ng kanyang ng ating pagkakahalintulad sa kanya. Ang sabi sa Colossians 3:10, "And have put on the new self, which is being renewed in the knowledge and the image of its creator." Sa Filipino, "At isinuot na ninyo ang bagong pagkatao." Ito yung nangyayari sa atin. Pag naging Kristiyano tayo, naging alagad tayo ni Jesus. Ang sabi niya, ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito. Nasira ng kasalanan, pero pinadala ng Diyos si Kristo. At si Kristo ang nagbibigay ng bagong pagkatao sa atin. At ang sabi, itong pagkatao na ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha na ito. Bakit? Para maging katulad niya tayo. At para makilala natin siya ng lubusan. This new self is being renewed in knowing, the image of its Creator. Salamat sa Diyos sa kanyang habag. Salamat kay Kristo dahil hindi niya hinayaan na sira lang, yung mga relationship na to. Pero like father, like son, meron tayong relationship sa kanya, meron tayong fellowship, nilagay niya tayo sa iglesia. At itong pangatlo, lalong kailangan bigyang din sa ating tradisyon bilang evangelical na nawawala sa ating tradisyon ang maging steward ng kanyang mga nilikha. Happy Father's Day po muli. Ang panalangin ko sa atin as we follow Jesus as disciples ay maging patuloy tayong katulad at kawangis ng Ama natin sa langit. Manalangin po tayo. Panoon, maraming pong salamat. Salamat sa inyong habag, pag-ibig sa amin. Marami kaming tanong tungkol sa realidad ng kasalanan na nakikita namin first hand sa aming paligid. Pero tulungan mo kami na patuloy na maunawaan, makilala ang yaman ng biyaya pag-ibig mo kay Kristo. Ikaw na hindi tumigil para i-restore kung anong nasira. At kasama doon yung pagiging kawangis namin sa iyo bilang aming Ama. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu talagang lumakad araw-araw, maging katulad ng aming Ama sa langit. Tulungan mo na sumunod kami kay Kristo, ang kaisa-isa mong anak na nagpakita ng daan para sa amin. Salamat sa buhay ng bawat ama
Panginoon, nakasama namin dito sa Lord of Life. Hindi lang bilang mga earthly father namin, kundi mga spiritual father din namin, na patuloy na nagtuturo, gumagabay, nagsasanay sa amin para maging katulad ni Kristo. Ibigay mo rin po sa kanila ang intimacy, fellowship, karunungan na kinakailangan nila sa patuloy nilang pamumuhay bilang ama sa kanilang mga pamilya at dito rin po sa iglesia. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan at sinasamba. Lahat ng ito po ay panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang paalala po sa atin na ang ating manlilikha ay may purpose para sa atin ang tayo ay kanyang ginawa. Hindi lang para mag-enjoy dito sa lupa, kundi may mga gawain tayo na dapat magawa. At isa rin po doon ay yung maging kawangis talaga natin siya. Maging kawangis niya tayo. At mahirap, hindi po ba? Maraming hamon sa paligid. Minsan, mga tao mismo ang humahamon sa atin. Pero, kailangan magningning si Jesus sa buhay natin. Sa mga ginagawa natin, sa mga sinasabi natin. Ginawa talaga, siya yung makita sa araw-araw ng buhay natin. Parte rin po ng ating palambahan ngayon, dahil tayo ay may tapat na Diyos, na patuloy na nagbibigay ng biyaya sa atin, ay yung pagbabalik ng ating tithes and offering. Iikot po nila Soniel at Miguel ang ating offering bags. Magsitayo po tayo lahat at tayo ay manalangin. Manalangin Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya na patuloy mong pinararanas, binibigay sa amin sa araw-araw na namin buhay. Tunay kung ikaw ay tapat sa amin sa lahat ng pagkakataon. Ginawa sa aming pagbabalik din po ng mga ikapo ay maging patuloy kaming tapat dahil ito ay para sa iyo at wala nang iba. Salamat Lord, pinupuli ka namin in Jesus' name. Amen. Maaari po tayo makaupo ulit. And dahil nga po ito ay special na araw sa ating mga tatay, meron po tayong special number ngayon. Tawagin po si Ate Lily. Kailan mo akong microphone? Saan ka harap?
i-celebrate po natin ang pagiging ama ng ating Diyos sa bawat araw. Hello, Happy Father's Day po sa lahat. Sa mga darating pong araw, meron tayo mga konting anunsyo. Ngayon po dapat ang ating community of disciple makers, pero i-respond po muna natin ito para sa ating mga Father's Day celebration. So, antayin na lang po natin ang mga susunod pang anunsyo tungkol po dito sa gawain na ito at i-update po natin bawat isa sa kung kailan ang susunod na rin. This coming June 19 po, 7 o'clock p.m., patuloy ang ating prayer unit dito sa Doña Carmen at ang ating facilitator po ay si Tita Norma.
po naganapang isa. So ang susunod po ay sa first Sunday of the month. At pagdating po ng next week, June 23, 9:30 a.m. po ang ating worship service. At ang ating worship leader po ay si Ate Chichi Bersola. Antayin na lang po natin ang detalye sa kung sino po ang future text and topic sa araw. Meron po tayo mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays this week. This coming June 18 ay birthday ni Maricel. At sa darating po June 21 ay birthday ni Ate Pina Romero. So, awitan po natin si Jose ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Jose. Meron po ba tayong first-timers? First-timers na makakasama ngayong umaga? Wala po. Pero mamaya po, pagkatapos ng ating panambahan ay magbatian po na. So yun po, bago na po tayo dumako sa benediction, ay inayayahan po namin ang lahat ng mga tatay dito sa harapan. Mayroon pong hinandang council na token para sa inyo. At para lang po mag-ipanalangin. Sige po, yung mga tatay po, dito po sa inyo. May hinanda kami. Yan po. Sige. Dahil sa celebrate natin ang Father's Day ngayon, meron po token ang magbibigay po sa ating mga tatay. Kaya, sige po. Ito. Ang regalo po ito ay matindi, no? Nararamdaman nila ng appointment po. So, kailangan nyo po kayo tapos nyo po para so, mamaya, kapag nyo na agad Dati lotion. mga tatay ka rin dito po kayo sa harap para hindi po kayo matatabunan ng pagpapal. Dito po kayo, meron po kayo dito. Dito tayo. Yan. Dati lotion. Lagyan. Masakiwan. Huwag mo na lang natin. Pakipin mo na lang kayo. Dari ko, pwede mo naman po yun. Kung yung kaya kailangan ng mga tatay. Dalangin ko lang. Maraming po salamat. Salamat po sa pagkalingan po sa amin, sa pag-ibig po sa amin, sa pagpapalaki po araw-araw sa amin sa pagkalingan ng aming mga tatay at ama. Salamat po kami sila ginamit. Kasama man namin sila ngayon, so pinagpapasalamat po rin namin. Ang pagkalingan po at yaman po ng nagyari. Katulad po ng napakinggan namin ng mga salita. Ang panalangin namin para sa kanilang mula sa lahat, ay patuloy mo silang kinapit sa iyo. Yung kanilang may ilusin sa iyo. Ay patuloy na magiging makilala ka nila. At patuloy nila magawaan ng yaman at pag-ibig meron ka para sa kanila. Kay Kristo. Pero din po, dalangin namin na sa mga panahon na kailangan nila ng encouragement, magpapalakas, iba't ibang tungkulin, gawain, at role na kanilang ginagawa. Ngayong dala ng mga tao na magbibigay ng mga encouraging na salita, magiging pagpapala sa kanila. Magpapala sa kanila.
mercies are new every day, and your compassions never fail. Thank you for your faithfulness. We proclaim that you are a Father, Lord. Thank you for making us a new creation. You made us in your divine image. In your image, transform us, that we may be a more faithful reflection of your love on earth and be faithful stewards of your creation. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin po natin bastos ng Panginoon sa 1 Thessalonica 5:23-25 po. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin ninyong walang kapuspusan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagpaparito ng ating Panginoon Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin. Maraming salamat po. Bago po tayo magbatian at pumunta sa kanya-kanyang celebration ng Father's Day, ay muli natin awitan ang ating napakabuti ng Diyos. Ating po, may kanya. Sorry po, meron na pong kaunting problema sa ating kable. Kaya po hindi na ayos ang tulong.